Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako. Tuloy-tuloy ang kwentuhan, kulitan at bardagulan dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB 99.9, your Good Vibes. At syempre kasama nyo pa rin mga ka-vibes, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang KKB as in Kwentong Kiko Barako. Nako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang alas 5 ng hapon. At speaking of kasama, eto nga kanina, no, sabi ko kanina mga ka-vibes, may makakasama tayo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong special guests. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga ka-vibes. No? Kasama natin ngayon, of course, unang-una ang secretary ng Luzon Motorcycle Federation Incorporated, walang iba, Sir Aris Luwansing. Sir Aris, magandang hapon sa iyo, Sir Aris. Ay, magandang hapon, DJ Kiko and mga ka-vibes. Magandang hapon, ano? Shout out lang sa mga kasamahan natin. Yan, sa MFI, yung ating presidente, si Miko Binirao, yung ating So, yun. Magandang hapon. Okay po. At syempre bukod kay Sir Aris Luwansing, kasama rin natin ang Lifestyle Riding PH founder, Miss Cherry Genato. Magandang hapon sa iyo, Miss Cherry Genato. Hello, hi, good afternoon, DJ Kiko, and sa mga nakikinig, mga ka-vibes, magandang hapon po. Shout out sa mga supporters natin, and at the same time to our sponsor na sa Para Clothing, Sir Jesse, Sir Geddy, and Tiara, Sir Darwin, and Sir William. Thank you very much for always supporting us. Iyon, maraming salamat, Miss Cherry Genato. And syempre, magpapahuli ba? Kasama rin natin ang AVP for Marketing, City State Properties and Management Corporation ng Sandari Wellness Residences, Sir Marky Almazora. Magandang hapon sa iyo, Sir Marky. Hello DJ Kiko, good afternoon at sa mga ka-vibes natin na nakikinig at nanonood online. Shout out sa mga colleagues ko sa Sandari Batalao. Thank you. Yon, maraming salamat Sir Marky, no. So bago tayo pumunta sa ating question and answer. Ito, question and answer kasi ito. Pero ito, gusto kong tanungin si Sir Aris Luwansing. Sir Aris, total kayo ang secretary ng LMFI, no? Ano po ba itong Luzon Motorcycle Federation Incorporated? Bigyan naman natin ng idea, no, yung mga ka-vibes natin tungkol sa LMFI. So, itong LMFI, itong Luzon Motorcycle Federation Inc., ito ay asosasyon ng mga clubs, ano? Dito sa buong Pilipinas na iba-ibang panig ng bansa. So Luzon, Visayas, Mindanao. So yan, iba-ibang grupo, ito ay samahan at actually tayo po ay nahirang na secretary ng LMFI. And then incidentally, ako po ay Tagalipa. DJ Kiko, Tagalipa ako Yes, dito sir. sa atin sa Batangas. Yan. So, Sir, bali itong Luzon Motorcycle Federation Incorporated o LMFI ay hindi lang siya limited sa mga taga Batangas. Iba't ibang grupo to, nationwide po ba ito? Nationwide ito, buong Pilipinas to. Kung baga sa kanya, ang ating mga members dito ay may mga taga Luzon, may taga Visayas at Mindanao. Actually, meron tayong National Convention sa February 6 and 7 sa Cagayan de Oro, no? So inaanyayahan natin ang yung mga motorcycle enthusiasts, yung mga riders natin na pwede silang mag-register online, and then they can join us sa NATCOM, National Convention. Yon. Ito naman, gusto ko tanungin si Miss Cherry Genato. Miss Cherry, ano po ba itong Lifestyle Riding PH? Total, kayo ang founder, kayo ang nagsimula. Can you give us a little background about this Lifestyle Riding PH? Yes, so Lifestyle Riding PH is more of an auxiliary support group for the LMFI. As what mentioned by Sec Aris earlier,
it is a group of comprising different motorcycle clubs. And we're only referring to big bikes here, DJ Kiko, ano? They are, since LMFI is sanctioned or practically the formal association or federation, if it's the right term, where all the motorcycle clubs, big bikes mo are registered in SEC, nagsasama-sama sila para sila ang maging voice, or let's say na pinagbabasihan ng mga anything about motorcycle regulations, or even on the nagiging basihan siya. They work with the government closely as well. And since they are different, no, iba-ibang club sila, kami as Lifestyle Riding, we try to support the activities of LMFI, and then in that case, no, we say we have to implement mga events, or we have to make the invitation to connect them to the private sector. Yan ang pinaka-role ni Lifestyle Riding. So, we try to help them out in the networking part. Okay, yun. Ito naman si Sir Marky Almazora. Ito, curious ako. Sir Marky, ito po bang Sandari Wellness Residences, ano po ba ito? Ito po ba ay isang events place? Ito po ba ay activity center? So, pwede nyo rin ba kami bigyan ng idea? Yes, DJ Kiko. Mga ka-vibes, itong Sandario Batulao ay isang residential village, no? Na ang view mo dito, ang makikita mo dito is the Mount Batulao, o yung bundok ng Batulao. And there's also a view of Mount Alamitam. And inside Sandario Batulao, there is an events place. So, it's called Clabananda actually. So, yun yung mga pinagdadausan ng iba't ibang klaseng social events kagaya ng weddings, mga birthday celebrations, at kung ano-ano pang mga klase ng events. Okay, sayang. Ngayon ko lang nalaman. Sana dyan pala ako nag-venue nung kinasal ako. Mukhang maganda, Mount Batulao. Anyway, nako, eto para rin na balik tayo kay Sir Ari. Sir Ari, sabi natin, no, hindi lang yung pag-ride, yung riding natin, yung pagmumotor natin, hindi lang to tungkol sa destinasyon, di ba? Tungkol to sa mga tao, sa mga lugar along the way na napupuntahan natin, no? So ano ba yung ano bang klaseng experience ng mga rider ngayon na ang nafi-feel nila o nabibigay sa kanila kapag sumasali sila sa mga organized rides? Alam mo, DJ, tama ka, DJ Kiko, ano? Itong nakukuha natin dito sa Paris, it's a relaxation for us, ano? We socialize with our friends, informally establishing our network, and many more. Pampatanggal ng stress. Pag ikaw, alam mo naman, yung ating one is every weekend lang. Yung iba naman, yung rides, minsan ginagamit din sa work. Minsan galing nga sa sobrang traffic. Minsan ginagamit na nila yung pagra-rides nila, no? So, masarap yung experience, masarap pa sa pakiramdam pag ikaw ay nagra-rides. At saka yung camaraderie, ano, with the riders, co-riders man. Incidentally, ako yung presidente ng Ducati Club South. That's why kaya kami ay nagtutulong-tulong ng lifestyle riding at saka ng Batulao, ng Sandari, nandyan sila, patulong natin. So, Sir Aris, total kayo ang secretary ng LMFI, no, at presidente ng Ducati Philippines, no. Gaano na ba kayo katagal rider? Kayo po ba ay nagmumotor? DJ Kiko, so Ducati Club South, hindi Ducati Philippines. Ducati Club. Sorry. Correctional po. DCS. So, ang tagal na ako nagmumotor. Natatandaan ko, nag-high school pa lang ako, first year high school. Wala pa akong lisensya, nagmumotor na ako. Tinatakos ko yung motor ng tatay ko. Diyan naman nagsisimula lahat, sir. So hanggang ngayon, talagang hindi na makuha. Kung baga sa kwan, nasa kwan na yung dugo. Nasa kwan na, body kwan mo na yun, na talagang masarap mag-ride. With kwan naman to, with pag-iingat din. Kailangan na safety. Yung riding safety dapat nakaakibat ng pagiging isang motorista, no? Lalo na 2 weeks lang yung dala mo. Okay? Yes, correct, no. At isa 'yon, no, tama, no, Sir Aris, isa 'yon sa itinuturo kapag sumama ka sa mga organized rides, yung safety precautions. Yes, yun ang number one, ano. Dapat yung safety ng rider o ng safety ng grupo. Halimbawa, siyempre yun ang i-advise mo sa kanila, kailangan ride safe, dapat at saka pati yung
complete body gear from head to toe, ano? Yung helmet mo, yung riding jacket mo, yung riding pants and boots, ano? So pati yung mga vest na inflated vest para talagang yung number one is yung safety ng rider. Yes, correct. Kasi alam naman natin no na yung pagmumotor medyo maano siya kumpara sa mga sasakyan medyo risky to siya di ba? At kasi mabibilis Yes, sa kasi mga motor. Two wheels lang to, two wheels lang, dalawa lang ang gulong, di ba? Correct. Ito may kasama tong may kasama tong kailangan skill pa rin, di ba? Yes. Yung riding skill mo, kailangan ay kumpleto rin yung mga knowledge mo about your riding skills. Yes, Okay. correct po. Ito naman gusto kong tanungin si Miss Cherry. So si Miss Cherry sabi dito no, bakit ba ang mga breakfast rides yan? May tinatawag na breakfast rides. Ano ba tong breakfast rides na to? Pag sinabi natin breakfast rides, can you explain it to us, Miss Cherry? Ayan, Miss Cherry. Wala kang audio. Ayan, Yan. mukhang nawala. Yeah, sorry. Miss Cherry. So, actually, when they mention it as breakfast ride, for a rider, alam na nila yan na every weekend, madalas, it's part of their culture or their lifestyle, sabi nga natin. Why? Because that's the only time that they distress themselves. They try to discover new places. In our case right now, that's why we have asked Sandari Batulao to join us in this segment of yours is because yung breakfast ride namin sa January 18, they will be the venue for that one. Now, pag nagbe-breakfast ride, there are many things na expected ng rider. Good food, nice location, the destination is nice scenery, the experience itself pag nagmo-motor sila, nakasama nila yung mga kaibigan nila. So, it's not just saying na nagbe-breakfast ka sa ibang lugar. May ibang component, meaning yan pagdating sa rider. And take note, breakfast, di ba? Kasi dapat before lunch, nakauwi na sila, nahahanapin na sila ng mga kamag-anak at mga asawa. Yan. Totoo yan, no? nila. Correct, Uuwi na dapat. Oo, may mga before nagte-text na lunch. dyan, nasan ka na ba? Yeah. Kanina ka pa madaling araw umalis. Diba? Tulog pa Yes. yung anak mo, 'di ba? Tulog pa yung anak mo, umalis ka na, gising na yung anak mo, wala ka pa. Pero DJ Kiko, sometimes nagtutu nights kami out of town. Nagtutu. Hindi na breakfast ride yun. Hindi na Long breakfast breakfast ride. ride. So long na yun. long ride. Kwan yun, long ride na yun, long ride. Long ride na yun, Oo. Epic ride yan. Correct. Pag Correct. Mga epic ride, yeah. Okay. Ito, total nababanggit natin yung yung mga breakfast rides. Balita ko meron kayong Miss Cherry, Sir Aris, no, and kay Sir Marky. Balita ko meron kayong breakfast ride na gagawin sa January 18 sa Maya Sandari Batulao, yung kaninang nasabi nyo. Can you give us at least a detail? Kailan, ano bang mangyayari dito? Sure, I'll do that. Annually, so si LMFI kasi, they normally have 4 presidents meeting. So this will be represented by multiple motorcycle clubs and they will all gather at Sandari Batulao. And if we're talking about how many, syempre isipin mo, ilan bang clubs ang nakakasali dyan? So every year, they renew their membership with LMFI. So between around 50 to 60 or even 80 clubs renew their club memberships with LMFI annually. And this January is the first for 2026. So First ride, yeah. Yeah, first ride for all the officers of LMFI. So napili natin si Sandari Batulao because like we said, the good weather. January, by the way, is a good riding season for us here in the Philippines dahil malamig yung ating weather during that time. And we don't like naman na mahaba ang ride. So this is pag Tagaytay kasi baka bitin naman, it's too short, about like 1 hour ride lang from Manila. So Sandari Batulao, put it like, how many hours, Aris? Let's say 2 hours? Depende kung sino nagda-drive, di ba? I think, depende sa rider. Tingin ko siguro rider. from Manila to Batulao, siguro I think, hindi naman traffic 1 hour. Less that. Kaya From naman. Manila to the- Batulao, 1 hour. Grabe, humataw ka nun. Ano na yun? Talagang 200 ang takbo mo oo, nun. mabilisan Bawal na yun. sa expressway nun. paano yung takbong paspas Depende. Depende sa rider yan. Kung paano yung kanyang Depende sa riding, rider. yung kanyang, kung ano yung kanyang
magiging takbo niya. Yan na. But- Dahil but nababanggit kidding naman natin aside- si Sandari Batulao. Ito si Sir Marky. Sir Marky, bakit tingin nyo itong Sandari Batulao fit siya, no, para sa mga motorcycle community? Bakit ano bang meron dito? Ano mo naman kami, sir? Bigyan mo naman kami ng tour on air and online. Kung paano bang i-describe si Sandari Batulao? Sure, DJ Kiko. Alam niyo mga ka-vibes, no? Ang Sandario Batalo kasi since the concept of our project is wellness. So imagine that yung community namin, it's nature-oriented. So talagang greens. You're with the nature when you are inside that community. At I think fit yon sa motorcycle community, no? Nabanggit nga ni Miss Cherry kanina na napaka-importante sa mga events na kagaya nitong ino-organize nila na kailangan hindi lang good food, kasama dyan yung nice place. And for me, kapag pinag-uusapan ng nice place, it's not just yung aesthetic, I mean yung physical na, yung interior, kasama dyan yung ambience and yung atmosphere. And I'm confident na sa Sandario Batulao, mararamdaman nila yung good ambience na yun. No? So after a long ride, so ganun yung magiging destination, and that's very satisfying and rewarding for all of them. Kaya swak yung adventure na yon, magiging chill para sa mga riders yon. Yun na. Ito, Sir Marky, no? Ito bang Sandari Batulao, open din siya kahit sinong rider, kahit hindi siya kasali sa mga organized rides? Pwede ba silang pumunta dyan? Para lang maglo-long ride sila, tapos gusto nila bisitahin lang. Open ba siya sa public? Oh, actually, Sandari Batulao is an exclusive residential village. So, pag yung mga gusto lang pumunta or mag-stop by, pwede sila dun sa may entrance lang. Pero pag gusto nilang pumasok sa loob, endorsement talaga is needed. Pwede naman nila akong i-contact, ganyan. Yeah. Pero for events kagaya ng ino-organize nito nila Miss Cherry, we are open to that, of course. Yan na. Sa mga kabayos natin nga nakikinig, pwede naman maganda rin naman yung view, no, pagdating nyo doon sa entrance. Hanggang entrance nga lang, no, pero kung gusto nyo talagang masulit yung Sandari Batulao, yan, mag-join na kayo sa LMFI. Makakapasok kayo. Sumama kayo sa LMFI, 'di ba? Sa Luzon Motorcycle Federation Incorporated. Yan yung isa sa mga privilege ng pagiging member ng LMFI or like an organization Miss Cherry. that are done in this level, because you have access to exclusivity to other places. Yan. And okay, so isa yan sa mga magagandang advantage nga nila. Correct. Eto kay Sir Aris. Sir Aris, sabi ni Sir Mark kanina, no, maganda yung scenery, talagang ramdam mo yung masarap na ambience ng Sandari Batulao. Paano yung magandang venue? Paano ba ito makakatulong, no, sa pag-boost ng energy ng mga rider kumpara sa ibang road trip, ibang long ride? DJ, mga ka-vibes, So, yung Sandari Batulao ay napuntahan na namin yun. Na-ocular na namin yan. May pinuntahan na namin sa loob. Maganda. It's very nice place. And then, very nature, very nature. And then, alam mo yung mga rider pag this time of season, ang talagang gusto nilang mag-ride itong January dahil malamig yung panahon. Yung weather, ang number one, Pag kasi, siyempre, pag summer, napakainit. Alam mo naman, pagka ikaw ay nagmumotor, ang dami mong sinusuot. Unlike this time of season, itong January, mga ka-vibes, ito yung pinakamagandang season for riders. Kaya inaanyayahan namin lahat, kayo, na sana gusto nyo makapunta sa Sandari. Sir Marky, di ba? Pwede may office naman kayo doon sa harap ng Sandari. Yes, sir. Kung gusto nilang makita yung loob, pwede naman silang i-endorse through endorsement lang. Yan. Sa mga kabayos natin nakikinig, kung ako sa inyo, magpamiyembro na kayo, sumali na kayo sa LMFI talaga. Ang daming privilege na mabibigay sa inyo nito. Bukod sa safety, katulad namin Sir Alex kanina, tapos yung mga perks na ganito na makakapunta kayo, makakapasok kayo sa mga exclusive na lugar, diba? Yung mga organized events nila, makakasali din kayo. Eto, para naman na kay Sir Marky ulit. Sir Marky, no?
bakit in the very first place, why are you, instead of halimbawa instead of selling it, no, you're letting the riders experience the place first. So, why is this approach important para sa Sandari? Well, it's very important for us, DJ Kiko, and sa lahat ng mga ka-vibes natin. Kasi para sa amin, gusto namin na ma-experience muna ng mga riders kung para ba talaga sa kanila yung Sandario Batulao, yung lugar, hindi bilang investment, no, kundi bilang lifestyle. Kasi hindi lang naman return on investment or ROI ang usapin dito, ng usapan dito kundi wellness din. That is the concept of our project. That is the concept of our residential village. So we are encouraging our residents na kumain ng healthy food, yung active na pamumuhay or active lifestyle, and quality rest. Yun, yung principles of eat, move, and sleep. So that is the concept of our project. So we want them to experience that because if they experience that firsthand, mas malinaw, mas maiintindihan nila kung that's the kind of investment that they want. Kasi para sa akin, iba yung ibig sabihin ng good investment and right investment. Good investment siya kasi financially maganda ang magiging return niya. Lahat naman ng real estate projects. Pero if they get to experience the lifestyle or what this project offers, mas makikita nila na, para sa akin talaga to. I think this is the right or perfect investment for me. Kumbaga, makikita nila yung sarili nila. Kung hinahanap nila yung sarili nila, that is the perfect Totoo. moment. Eto kay Sir Aris. Yes. Diba? Sir Aris, I have a question again, no? Minsan ba Sige. napansin mo na dahil ikaw ay rider din, no? Na minapansin ka ba na minsan yung mga kapwa mo rider biglang naging interesado sa isang lugar tapos binabalik-balikan na nila yon? Yes. Alam mo, most of sa isang grupo ganyan pagka halimbawa kasang ka nakakita ng komportable na parang at home ka, no? Binabalik-balikan mo lalo na maganda yung scenery, maganda yung lugar, ano? Tapos dagdag ko lang na DJ Kiko na mga ka-vibes, alam mo, regarding anyone can ride anywhere, no? But when we belong to federation like ours, ano, yung ride with deeper knowledge and wider access. That's what LMFI stands for, ano? Since 1999, this credibility has been earned, not given. As a federation of motorcycle clubs, we build strong relationships with the people who build the roads, manage them, and help ensure their use properly. Ano? Ganun yun And ang LMFI rides, hindi lang talaga siya about breakfast or lunch. Every ride is a show of support for community that has given Filipino riders a voice on the road and beyond. Yun ang element. Kaya I'm mga groups, mga riders, ano, sana yung mga grupo, we encourage them to join the LMFI, ano. At marami pa kayong masarap yung marami kayong nakakilala, nakapupuntahan. For example, this February 6 punta kami ng Cagayan de Oro. Wow. And then next year yata hoping sana dito sa Batangas, hindi ko pa alam. Luzon na next year Luzon na next year yung convention. So this year is Cagayan de Oro. So nandun, yung aming presidente ng LMFI si Nico Binarao. Yung aming BP for internal is si Lablab Chuseco. Yung aming BP for external ay si Charles Bala. Yung aming treasurer ay si Mark De Hoya. And your service, ako po yung secretary ng LMFI. Yun. Yun po, DJ Kiko. Thank you, Okay. ha? Okay, ito na-miss kong tanongin Miss Cherry, may tanong ako kasi na-miss ko yung boses ni Miss Cherry. medyo nanahimik na si Ma'am Cherry Miss Cherry, ano bang dapat i-expect no ng mga riders sa mga breakfast ride? Bukod sa program, 'di ba? Not in terms of program but in terms of experience. Ano ba yung dapat i-expect nila? Okay, when you join an organization or a federation of LMFI, the experience of the riders, as mentioned earlier, yung camaraderie and brotherhood, you can do that anytime. You can always have that with your friends.
yung pagiging advantage mo, yung pagkakaroon mo ng advantage into access into technical enhancement of your riding skills, you can also get that. So that's also that can be expected also. And another thing is your involvement to motorcycle mobility. When we say motorcycle mobility, dito kasi sa Pilipinas, if you are a rider and you have not had any experience riding abroad, you can see the difference how the government or how the private sectors actually support motorcycle riders. Sa atin, parang bad trip ka pag yung motor, nagiging kamote and all that, Correct. diba? So, how do we change this kind of culture? Is we have to practice it in our daily lifestyle, not just in one weekend or not just in one specific event. Dapat ma-embody yan. So, the consistency of what we try to do in our group, like in my case, like say lifestyle riding, is that we connect or we tell the private sectors, importers or say dealers of motorcycle to keep on supporting the concept of motorcycle mobility. Yung sinasabi ni Aris kanina na hindi mo na siya ginagamit as your toy over the weekend, Yes. you can also use this motorcycle as your daily commute. Pero ba't ka naman magdi-daily commute ng motorcycle kung hindi naman nirerespeto ang nagmo-motorsiklo sa kalsada? Correct. Yung ginigit-git sila and all that. So the right education to this motorcycle industry or the motorcycle community would have to start from you yourself as a rider, then you join into your club, and then this club actually participates in a federation. That way, mas magiging mas broad, mas marami po tayong nagagawa. Mas napapaganda natin yung ganyang konsepto ng motorcycling sa Philippines. Yes, correct. Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Sherry, no, na it will start from yourself. And then kung gusto mo siyang palawakin, you will start joining groups, no, Clubs. mga organized rider club na ganito. And then by doing that, may expand na yung understanding mo, may intindihan mo na, no, magkakaroon ka na ng respect, 'di ba? Nandiyan na lahat maituturo diyan sa club na yan, sa mga organized events na ganyan na katulad ng LMFI, no. Anyway, ito kay Sir Marky, balik tayo. Sir Marky, kapag ka ba halimbawa yung isang rider ay natapos na, umuwi na galing Sandari Batulao, ano ba ang gusto ng Sandari Batulao na maalala ng rider kapag galing siya ron? Ako very simple lang. Nature, DJ Kiko. Because of the natural surroundings of Sandari Batulao, and it creates a serene and relaxing environment that supports wellness, encourages activity, and helps riders feel refreshed and balanced. So kahit after nung ride na yon, the peacefulness and beauty of Sandari Batulao leave a lasting impression, making it an unforgettable ride. So nature. It's a nature, no? Talagang mamahalin mo ang hindi lang ang asawa mo, hindi lang ang girlfriend mo, kundi nature pag pumunta ka sa Sandari Batulao. 'Di ba? Ito, last question na para kay Sir Aris. Balik tayo kay Sir Aris, no? Sir Aris, ano ba ang mensahe na gusto mong ibigay sa mga kabayos nating nakikinig ngayon, no? Na gusto ring sumali sa LMFI rides, gustong ma-experience yung binibigay ng LMFI. Yes, yun nga, DJ Kiko, so nasabi ko kanina, yung LMFI, pwede silang, ang mensahe ko lang sa kanila, pwede naman they can join, basta meron silang, naulit ni Ma'am Cherry kanina, na basta meron silang grupo, na meron silang naka-register sa and then they can join LMFI, they can join. And then para kung halimbawang ito kaya pa naman, pwede silang mag-register online. Kung gusto nilang pumunta ng CDO, masaksihan nila o ma-experience nila kung paano yung Motorcycle Federation, yung National Convention. Masaksihan na all over Luzon, Visayas, Mindanao, pupunta doon, magmumotor yan, pupunta sa Cagayan de Oro para just to attend that convention, sa National Convention. Lagi ng taon-taon naman nangyayari yan. Taon-taon, yearly yan. Yes. So ngayon nga, naging secretary tayo ng LMFI. It's my honor na be part of the LMFI officers. So hinihikayat ko lahat ang grupo na sana you can join sa LMFI, pwede kayong sumali dito sa grupo na to.
everyone is invited. Yes. Thank you, DJ. Ayan na. Nako, maraming salamat po kay Sir Aris Luwansing, kay Mama Cherry Genato at Sir Marky Almazora. Nako, sa mga ka-vibes natin, kung ako sa inyo talaga, no, para mas lumawak pa yung friendship nyo, hindi lang kayo mag-isa. 'Di ba? Ito pong LMFI ay open arms kayo tatanggapin na sumama kayo sa mga organization ng mga riders, mag-register kayo at may experience nyo talaga ang isang community. Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, no, na nakikinig, gusto ko lang syempre paalalahanan again, no, kanina sinabi ko sa aking unang adlib, no, ang pagra-rider po, no, isa po yung nangangailangan po yan ng skills at disiplina. Sa huli, no, magsisimula pa rin po yan sa ating sarili. Anyway, nako mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo? Correct. Ano ba ang masasabi nyo mga ka-vibes sa ganyang sa ating napag-usapan ngayon? And I hope, no, marami kayong natutunan. Pwede nyong i-share yung mga natutunan nyo sa aming usapan nila Sir Marky, nila Sir Aris at saka nila Ma'am Cherry, no, sa aming hotline. Mag-text ka o tumawag ka sa aming hotline na 0926-079-8708 or pwede ka ring mag-message sa aming Facebook page. Pumunta ka lang sa GV 99.9 FM. Nako, wag kang alis ka vibes dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang alas 5 ng hapon. Nakakasama mo at nagpapasalamat sa LMFI, kay Ma'am Cherry at kay Sir Marky ng Sandari Batulawa. Ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako sa programang KKB, as in Kwentong Kiko Barako. Magkakasama-sama tayo dito lang sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB 99.9, your Good Vibes. At para sa aking next song, total na pag-uusapan natin ng mga rider. Alam niyo po ba yung mga rider na yan, init at lamig, handa nilang suungin. Kaya naman ito ang kantang Hot and Cold ni Katy Perry.